Miss, kung maganda ka, dapat nakangiti ka habang nagtatrabaho. Walang sinuman ang nag-akala na maririnig ang ganitong salita sa loob ng eroplano. Ang mga pasahero ng flight sa hapon patungong Palawan ay payapang naghihintay sa pag-take off. Ngunit biglang may sumigaw mula sa likurang upuan. Anong klaseng serbisyo to? Ibalik mo to. Isang lalaking lasing ang humawak sa braso ng babaeng flight attendant. Hindi ba dapat bigyan mo kami ng VIP treatment? Ano sa tingin mo? Bigay mo na number mo kay kuya? Isang lalaking katabi niya ang nang-asar at tinapik ang balikat ng flight attendant. Namutla ang mukha ng flight attendant at hindi makapagsalita. Ang mga pasahero sa paligid ay nagtinginan lang at nanahimik. Sa sandaling iyon, isang babae ang tumayo mula sa kanyang upuan. Bitawan mo siya, apat na salita lang iyon. Pero nagbago ang ihip ng hangin. Nasaan ka man nanonood ngayon? Simulan na natin ang kapanapanabik na kuwento. Nilingon ng lalaki ang babae na may mapanuyang ngiti. Ale, sino ka para makialam? Ang pangalan ng lalaki ay Rico Santos. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa pulso ng flight attendant at inilapit ang kanyang mukha. Nagbabayad kami para sa flight na to. Bakit ang sungit niyo? Ang lalaking katabi niya ay humalakhak at sumabat. Bossing, hindi na alam ng mga bata ngayon kung ano ang customer. Isa pang lalaki ang sumulyap sa name tag ng flight attendant. Jasmine Cruz. Ang ganda ng pangalan mo, pero bakit ang simangot mo? Si Jasmine, ang flight attendant, ay nanginginig at may namumuong luha sa mata ng magsalita. Pasensya na po, sir. Papalitan ko po agad. Dapat, kanina mo pa ginawa yan. Ngiwing ngumiti si Rico habang iwinawasiwas ang kamay ni Jasmine. Isang matandang babae na nagngangalang Lola Flora na nakaupo sa likuran ang bumulong. Naku, katapusan na yata ng mundo. Bumulong din ang katabi niyang pasahero. Huwag na po kayong maingay. Mukhang mga siga-sigayan. Binalot ng bigat ang kabin at walang sinuman ang nangahas na kumibo. Sa sandaling iyon, isang babaeng nakaupo sa may bintana ang marahang bumuntong hininga at isinara ang kanyang libro. Siya si Isabela Reyes. Inilagay niya ang libro sa kanyang bag, tumayo at lumabas sa pasilyo. Bitawan mo siya. Mababa ang kanyang boses, ngunit biglang nagbago ang tensyon sa hangin. Nilingon siya ni Rico at sinuri mula ulo hanggang paa. Anong problema mo, Ale? Nagpapakahero ka ba? Humalakhak ang lalaking katabi niya. Si Isabela ay hindi man lang kumurap at malamig siyang tiningnan mula sa itaas. Uulitin ko. Bitawan mo siya. Ngumisi si Rico at tumayo. Umupo ka na lang dyan at huwag kang makialam sa buhay ng may buhay kung ayaw mong masaktan. Itinulak niya ang kanyang kamay para itulak ang balikat ni Isabela. Sa mismong sandaling iyon, kumilos ang kamay ni Isabela na parang kidlat. Tumpak niyang sinunggaban ang pulso ni Rico at bahagyang pinilipit ito. Aray! Sa isang maikling daing, nawalan ng balanse si Rico. Isang matandang lalaki na nagngangalang Manglito na nakaupo sa harapan ang nanlaki ang mata nang makita ang eksena. Anong klaseng galaw yon? Siya ay dating aircraft mechanic ng Philippine Air Force at sa loob ng maraming dekada sa serbisyo ay nakakita na siya ng maraming miyembro ng Special Forces. Hinawakan ni Isabela ang pulso ni Rico at mahinahong nagsalita. Umupo ka. Nambana sa Bella. Nambana sa Bella ang nabalahong. Walang emosyon ang kanyang boses, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Namilipit ang mukha ni Rico. Be babaeng to. Nagpumiglas siya, ngunit hindi natinag ang hawak ni Isabela. Biglang tumayo ang mga kasama niya. Hoy, bitawan mo si Bossing. Isang lalaki ang kumuyom ng kamao at lumapit. Bahagyang lumingon si Isabela at tiningnan siya. Sa sandaling makita ng lalaki ang mga mata niya, bigla siyang natigilan. May narinig na paglunok mula sa likuran. Sino yang babaeng yan? Huwag kang makialam. Manahimik ka lang. Nagsimulang magbulungan ang mga pasahero. Binitawan ni Isabela ang pulso ni Rico at umatras ng isang hakbang. Umupo ka. Huling babala, hinawakan ni Rico ang kanyang pulso at napaupo sa kanyang silya. Puno ng galit ang kanyang mukha, ngunit hindi na siya nangahas na tumayo muli.
Humanda ka sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Hindi sumagot si Isabela at tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Sandaling nabalot ng katahimikan ang kabin. Lumapit si Jasmine na pinupunasan ang kanyang mga luha at bumulong, "Maraming salamat po." Tumango lang si Isabela at nagtanong, "Okay ka lang?" "Opo, dahil po sa inyo." Yumuko si Jasmine na naiiyak. Mula sa kanyang upuan, panay ang sulyap ni Mang Lito kay Isabela. Nang kunin niya ang isang makapal na libro mula sa kanyang bag at buksan ito, napansin niya ang kanyang pulso. May isang lumang peklat doon at may bahagyang kumikinang na parang manipis na metal. Ano yon? Yung postura, yung galaw, kumunot ang noo ni Mang Lito. Pamilyar ang pakiramdam, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Bumulong si Lola Flora sa katabi. Hindi ordinaryong babae yan. Muling tumahimik ang kabin, ngunit nanatiling mabigat ang tensyon. Nakaupo si Rico na nagngingit-ngit sa galit at bumulong sa kanyang mga kasama. "Hindi ko palalampasin yang babaeng yan. Pagbaba natin." Mahinang sumagot ang katabi niya. "Bossing, parang may kakaiba sa babaeng yan. Tumahimik ka. Isang babae lang, hindi ko pa kaya?" Mahina ang boses ni Rico, ngunit puno ng pagbabanta. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana at tahimik na naglipat ng pahina ng libro. Payapa ang kanyang ekspresyon, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Bumulong si Mang Lito sa sarili. May hindi magandang mangyayari sa flight na to. Dahan-dahang gumalaw ang eroplano sa runway at puno ng tensyon ang kabin. Ang mga pasahero ay nakatingin sa harap na may tensyon sa mukha, naghihintay sa pag-take off. Tahimik ang cabin, ngunit iba ang hangin malapit sa upuan bilang 20 na. Si Rico ay nakaupo na patuloy na hinihimas ang kanyang pulso at nagngingit-ngit. "Talagang hindi ko palalampasin yang babaeng yan." Tahimik na nagsalita ang katabi niya. "Bossing, hintayin na lang natin matapos ang take off. Mahirap na kung mapansin tayo ng mga flight attendant." Suminghal si Rico. "Sige, konting tiis na lang." Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin. Si Isabela ay tahimik na nakaupo sa may bintana at nakatingin sa labas. Payapa ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang bag. Mula sa unahan, bahagyang lumingon si Mang Lito upang sumulyap sa likuran. May binabalak pa rin ang mga sigang yan. Muli niyang tiningnan si Isabela. Sino kaya talaga ang babaeng to? Bumilis ang takbo ng eroplano sa runway. Bulong ni Lola Flora habang mahigpit na humahawak sa braso ng katabi. "Okay lang po, Lola. Magiging stable din yan." Pataas ng pataas ang eroplano, papasok sa mga ulap. Nang bahagyang yumanig ang eroplano, kinabahan ang mga pasahero. Tumingin si Rico sa labas ng bintana at ngumisi. "Kapag nag-take off, tapos na ang lahat. Ipapakita ko sa kanya kung sino ako." Nagtanong ang katabi niya na may pag-aalala. "Bossing, pero kakaiba talaga yung babae. Hindi biro ang galaw ng kamay niya. Baka pulis o dating sundalo yan." Iwinasiwas ni Rico ang kanyang kamay. "Tumahimik ka. Anong alam ng babae? Baka nag-eehersisyo lang yon." "Wala yan." Ngunit walang kasiguraduhan sa kanyang boses. Nakaupo si Jasmine sa upuan ng mga flight attendant sa harap. Nakakabit ang seatbelt na may pag-aalala sa mukha. Tahimik na nagtanong ang senior flight attendant sa tabi niya. "Jasmine, okay ka lang?" Tumango si Jasmine at sumagot. "Opo, okay lang po. Salamat sa kanya. Pero ate, sino po kaya yung pasaherong yon? Ang galing niya po talaga." Bumuntong hininga ang senior. "Hindi ko rin alam. Pero mukhang hindi siya ordinaryong tao. Mag-ingat ka. Mukhang hindi pa tapos ang mga sigang yan." Tumingin si Jasmine sa labas ng bintana, hindi maitago ang kanyang kaba. Habang stable na ang pag-akyat ng eroplano, isang anunsyo ang narinig. "Mga Ginoo at Ginang, kasalukuyan po tayong nasa stable na paglipad. Kapag namatay na ang ilaw ng seatbelt sign, maaari na po kayong malayang kumilos." Nang marinig ni Rico ang anunsyo, ngumiti siya. Maya-maya lang pala. "Maghintay ka lang." Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga kasama. Kumunot ang noo ni Mang Lito nang makita sila. May binabalak na naman ang mga yan. Hinawakan niya ang kanyang seatbelt, handa sa anumang mangyayari.
Kung kailangan, ako na ang kikilos. Nakatingin pa rin si Isabela sa labas ng bintana. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa refleksyon sa salamin ng mga nasa likurang upuan. Ang bawat kilos, ekspresyon, at tingin ni Rico at ng kanyang mga kasama ay kitang-kita niya. Hindi pa pala tapos. Bumuntong hininga siya sa isip. Bakit ngayon pa? Nang lampasan ng eroplano ang mga ulap, isang asul na kalangitan ang bumungad. Kabaligtaran ng payapang tanawin, lalong tumitindi ang tensyon sa loob ng kabin. Bumulong si Lola Flora sa katabi. Tingnan mo ang mga mukha ng mga sigang yan. May gagawin na naman yata. Naku, nakakatakot. Magiging okay kaya ang babaeng yon? Maraming pasahero sa kabin ang nagmamasid sa sitwasyon. Alam ng lahat na malapit nang sumabog ang tensyon na ito. Tinitigan ni Rico ang ilaw ng seatbelt sign, naghihintay. Ang kanyang kamay ay paulit-ulit na kumuyom at bumukas. Kaunti na lang. Kaunti pa, hindi inalis ni Isabela ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang bag. Ang metal na pulsera sa kanyang pulso ay bahagyang kumislap. Nanliit ang mga mata ni Mang Lito nang makita iyon. Ano ba talaga yan? Bakit lagi kong napapansin? Lalong tumahimik ang cabin, ngunit sa loob ng katahimikan na iyon ay may tensyon na tulad ng sa isang bagyo na paparating. Tumunog ang hudyat na namatay na ang ilaw ng seatbelt sign. Mga Ginoo at ginang, maaari nyo nang tanggalin ang inyong mga seatbelt. Parang kidlat na tinanggal ni Rico ang kanyang seatbelt at biglang tumayo, sa wakas. Hoy, tumayo na rin kayo. Sumunod din ang dalawa niyang kasama, nagpapalitan ng tingin. Bossing, gagawin niyo po talaga? Oo naman. Kailangang turuan ng leksyon ang babaeng yan. Mabilis na tinanggal ni Mang Lito ang kanyang seatbelt at bumulong. Nagsimula na. Tumigil si Rico sa harap ng upuan ni Isabela. Ale, nagbabasa ng libro si Isabela ngunit hindi man lang nag-angat ng tingin. Kinakausap kita, bakit hindi mo ako pinapansin? Inabot niya ang kanyang kamay at biglang hinablot ang libro nito. Bumagsak ang libro sa sahig at dahan-dahang nag-angat ng tingin si Isabela. Pulutin mo ang libro. Malamig at payapa ang kanyang boses. Ano? Bakit ko pupulutin? Pwede namang ikaw ang pumulot, di ba? Humalakhak ang isang kasama niya. Hindi mo ba narinig si Bossing? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Isabela at muling nagsalita. Huling pagkakataon. Pulutin mo ang libro. Tinadyakan ni Rico ang libro. Dumulas ito papunta sa kabilang panig ng pasilyo. Oops, nadulas ang kamay ko. Sorry. Nagmamadaling lumapit si Jasmine. Sir, bumalik na po kayo sa upuan nyo. Ikaw na naman. Sige, ikaw na ang pumulot nito. Nanginginig na yumuko si Jasmine para pulutin ang libro. Sa sandaling iyon, tumayo si Isabela. Okay na po. Ako na. Pinigilan niya si Jasmine at humakbang pasulong. Nagkrus ng braso si Rico at ngumisi. Oh, sa wakas, tumayo ka na rin. Sinwerte ka lang kanina. Ngayon, hindi na kita palalampasin. Hindi sumagot si Isabela at naglakad patungo sa libro. Biglang humarang si Rico sa kanya. Saan ka pupunta? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Tumabi ka. Kung ayoko, binalot ng lamig ang buong kabin. Bumulong si Lola Flora. Naku, ang sama talaga ng mga yan. Humakbang si Mang Lito sa pasilyo at sumigaw, mga iho, huwag kayong gumawa ng gulo rito at bumalik na kayo sa mga upuan nyo. Ngumisi si Rico, matanda. Kung ayaw mong masaktan, manahimik ka na lang dyan. Noong kabataan ko, marami na akong nakitang mga tulad ninyong siga-siga. Bumalik na kayo sa upuan nyo. Namilipit ang mukha ni Rico. Anong sabi mo, matanda? Kinuyom niya ang kanyang kamao at lumapit kay Mang Lito. Sa sandaling iyon, mabilis na lumipat si Isabela sa harap ni Rico. Huwag mong sasaktan ang matanda. Malamig ang kanyang boses, ngunit may babala sa kanyang mga mata. Sino ka ba para makialam? Naloko mo ako kanina, pero iba na ngayon. Akmang susuntok na si Rico nang biglang malakas na yumanig ang eroplano. Waa! Nagsigawan ang mga pasahero at napahawak sa kanilang mga upuan. Mga Ginoo at ginang, dumadaan po tayo sa turbulence. Manatili po sa inyong mga upuan at ikabit ang inyong seatbelt. Muling yumanig ang eroplano
at nawala ng balanse si Rico. Arg! Napahawak siya sa sandalan ng upuan. Sa kabila ng pagyanig, nanatiling nakatayo ng tuwid si Isabela. Naisip ni Mang Lito, pang-ensayadong tao ang tindig na yan. Mga pasahero, bilisan nyo at bumalik na sa inyong mga upuan. Napilitang bumalik si Rico sa kanyang upuan, nagngingit-ngit sa galit. Malas. Kinabit niya ang kanyang seatbelt at nagngit-ngit. Pinulot ni Isabela ang libro sa sahig at tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Kahit na malakas ang pagyanig dahil sa turbulence, payapa pa rin ang kanyang ekspresyon. Naisip ni Mang Lito, anong klaseng pagsasanay kaya ang pinagdaanan ng babaeng to? Nang matapos ang turbulence, bumalik sa normal ang eroplano. Ngunit ang mga mata ni Rico ay nanlilisik pa rin. Talagang tuturuan ko ng leksyon ang babaeng yan. Bumulong ang katabi niya. Bossing, mag-ingat po kayo. Kakaiba talaga, yung babae. Nagngit-ngit si Rico at sumagot. Tumahimik ka, ako ang bahala. Nanginginig ang kanyang kamao at lalong lumalaki ang kanyang galit. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana at marahang bumuntong hininga. Hindi pa pala tapos. Isang anunsyo ang narinig na nagsasabing 30 minuto na lang bago lumapag. Mga ginoo at ginang. Lalapag po tayo sa Puerto Princesa International Airport sa loob ng humigit kumulang 30 minuto. Nang marinig ni Rico ang anunsyo, kinuha niya ang kanyang cellphone. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri habang nagte-text. Sumulyap ang katabi niya sa screen at nagtanong, Bossing, gagawin niyo po talaga? Oo naman. Kailangang matikman ng babaeng yan ang bagsik ko. Mahina ang boses ni Rico, ngunit puno ng galit. Sa unahan, nagkunwari si Mang Lito na nagbabasa ng dyaryo habang nakikinig. May binabalak ang gagong to sa airport. Bahagya siyang lumingon. Nakangisi si Rico habang nakatingin sa kanyang cellphone. Tumayo si Mang Lito at nagpunta sa banyo. Sinadya niyang huminto pagdaan sa tabi ni Rico. Iho, wag kang basta-basta nananakit ng tao. Baka ikaw ang mapahamak. Nag-angat ng tingin si Rico. Lolo, wag na po kayong makialam. Ako na po ang bahala. Sige. Pero alam mo, noong nasa serbisyo pa ako, marami akong nakitang mga taga-special forces. Alam mo ba kung anong nangyayari kapag ginalit mo sila? Ngumisi si Rico. Special forces? Babae. Taga-special forces? Lolo, hindi nakakatawa ang biro nyo. Hindi na nagsalita si Mang Lito at nagtuloy sa banyo. Ngunit naitanim na ang duda. Bumulong ang katabi ni Rico. Bossing, parang may punto yung sinabi ng matanda. Tumahimik ka. Babae, taga-special forces? Imposible. Ngunit may bahid ng kaba sa boses ni Rico. Paglabas ng banyo, lumapit si Mang Lito sa upuan ni Isabela. Nakatingin pa rin ito sa labas ng bintana. Pagdaan niya, bumulong siya. Ineng, mag-ingat ka sa airport. Tumawag ng mga kasama ang mga yan. Bahagyang lumingon si Isabela at tiningnan siya. Okay lang po. Huwag po kayong mag-alala. Kalmado pa rin ang kanyang boses. Muling napansin ni Mang Lito ang badge sa bag ni Isabela. Malinaw ang agila at ang simbolo ng Scout Rangers. Sabi ko na nga ba? Scout Ranger to. Bumalik siya sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Hindi alam ng mga sigang to kung sino ang binangga nila. Yumuko si Lola Flora at bumulong kay Isabela. Ineng, tatawag daw sila ng mga tao sa airport para guluhin ka. Mag-report kaya tayo sa pulis? Tumingin si Isabela sa matanda at bahagyang ngumiti. Lola, salamat po sa pag-aalala nyo, pero magiging okay lang po ako. Hindi, mukhang delikado talaga sila. Nanginginig ang boses ng matanda. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Lola Flora. Mag-iingat po ako. Kayo rin po, mag-ingat sa pagbaba. Namula ang mga mata ni Lola Flora at tumango. Tinitingnan ni Rico ang reply sa kanyang cellphone. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Okay, bossing. 6 na tao, ready na. Ngumiti siya ng may kasiyahan at ibinulsa ang cellphone. Hoy, pagbaba sa airport, kilos agad. Naintindihan? Tumango ang kanyang mga kasama. Opo, bossing. Sa gali sa harap, kausap ni Jasmine ang kanyang senior. Ate,
Hindi ako mapakali sa mga sigang yan. I-report na kaya natin sa kapitan? Tahimik naman sila ngayon. Hintayin na lang natin makalapag. Tumingin si Jasmine kay Isabela na may pag-aalala. Magiging okay lang kaya siya? Nagsimulang bumaba ang eroplano. Tanaw na ang dagat ng Palawan. Sinuri ni Rico ang kanyang seatbelt at bumulong. Konting tiis na lang. Malapit na. Inilagay ni Isabela ang kanyang bag sa kanyang kandungan at hinawakan ang kanyang metal na pulseras. Sa sandaling iyon, malinaw na nakita ni Mang Lito ang kanyang pulso, isang manipis na metal na pulseras at isang lumang peklat. Peklat yan mula sa totoong labanan. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi ko pwedeng pabayaan mag-isa ang babaeng to. Muling narinig ang anunsyo. Mga ginoo at ginang, malapit na po tayong lumapag. Pakiayos po ang inyong mga upuan at suriin ang inyong seatbelt. Ngumiti si Rico. Sa wakas, bababa na. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana at bumuntong hininga. Bakit ngayon pa? Nang dumampi ang mga gulong ng eroplano sa runway, naghanda na si Rico na tanggalin ang kanyang seatbelt. Muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Bossing, naghihintay na kami sa arrival gate. Ngumiti ng tagumpay si Rico at ibinaba ang cellphone. Kinabahan si Mang Lito nang makita iyon, ngayon na magsisimula. Nang tuluyang huminto ang eroplano, namatay ang ilaw ng seatbelt sign. Sabay-sabay na tumayo ang mga pasahero at kinuha ang kanilang mga bagahe. Mas mabilis pa sa lahat na tinanggal ni Rico ang kanyang seatbelt at tumayo. Hoy! Bilisan nyo! Mabilis ding tumayo ang kanyang mga kasama. Lumabas sila sa pasilyo at nagtungo sa exit, ngunit huminto si Rico pagdaan sa upuan ni Isabela. Ale, magkita tayo sa airport. Naghihintay ang mga kaibigan ko. Ngumisi siya. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Isabela habang inaayos ang kanyang bag. Mag-ingat ka sa daan. Malamig at kalmado pa rin ang kanyang boses. Suminghal si Rico at naglakad palayo. Tumayo si Mang Lito at lumapit kay Isabela. Ineng, sasamahan kita. Delikadong harapin mo silang mag-isa. Nag-angat ng tingin si Isabela. Okay lang po. Wag na po kayong mag-alala. Hindi. Nakita ko. Tumawag sila ng mga tao. Puno ng pag-aalala ang boses ni Mang Lito. Lumapit din si Lola Flora. Tama, Ineng. Sabay-sabay na tayong lumabas. Tawagin na rin natin ang pulis. Tiningnan ni Isabela ang dalawa at bahagyang ngumiti. Salamat po. Talaga. Pero huwag po kayong mag-alala. Isinukbit niya ang kanyang bag at dahan-dahang tumayo. Sa may exit, nagpapaalam si Jasmine sa mga pasahero. Pagdaan ni Rico, sinabi niya, Miss, pangit ang serbisyo niyo. Sa susunod, maging mas mabait ka. Pilit na ngumiti si Jasmine. Have a nice day po. Nang mawala na sina Rico, nakahinga ng maluwag si Jasmine. Pagdating ni Isabela sa exit, tinawag siya ni Jasmine. Ma'am, huminto si Isabela. Bumulong si Jasmine. Maraming salamat po talaga. Niligtas niyo po ako. Mag-ingat po kayo. Mukhang may gagawin ang mga taong yun sa airport. Tumango si Isabela. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Naglakad siya palabas ng eroplano. Sumunod agad sina Mang Lito at Lola Flora. Pagdating sa arrival area, nagbago ang atmosfera. Maraming tao, ngunit mabigat ang hangin. Lumingalinga si Mang Lito at bumulong, kakaiba. May mali. Malapit sa exit ng arrival area, nakatayo si Rico at ang kanyang mga kasama at sa paligid nila may 6 pang lalaki. Lahat ay nakaitim na damit at nakakrus ang mga braso. Napasinghap si Lola Flora at bumulong. Totoo nga, tumawag sila ng mga tao. Hindi huminto si Isabela. Kalmado pa rin siyang naglakad pasulong. Nakita siya ni Rico at ngumisi. Oh, andyan ka na pala, Ale. Batiin mo naman ang mga kaibigan ko. Sabay-sabay na tumingin ang 6 na lalaki kay Isabela. Nagsimulang umiwas ang mga ibang pasahero. Humakbang si Mang Lito at sumigaw, Hoy mga gago! Anong ginagawa niyo sa airport? Ngumisi si Rico. Lolo, manahimik na lang po kayo. May pag-uusapan lang kami ni Ale. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang kanyang bag. At tahimik na nagsalita. Kung tatabi kayo ngayon,
Aalis ako ng tahimik. Humalakhak si Rico. Anong sabi mo? Kami ang pinapatabi mo. Nagtawanan din ang mga kasama niya. Bossing, wala pa rin sa sarili ang babaeng yan. Walang nagbago sa ekspresyon ni Isabela. Hinawakan niya ang kanyang metal na pulseras at muling nagsalita. Huling babala. Tumabi kayo. Namilipit ang mukha ni Rico. Hoy, hawakan niyo yan. Dalawang lalaki ang lumapit kay Isabela. Sumigaw si Mang Lito. Hoy mga gago! Sa mismong sandaling iyon, kumilos ang katawan ni Isabela na parang kidlat. Hinawakan niya ang braso ng unang lalaki, pinilipit ito, at sabay na sinipa ang tuhod. Bumagsak ang lalaki sa sahig. Ang pangalawang lalaki ay sumuntok, ngunit iniwasan ito ni Isabela at siniko ang tagiliran. Urgh! Dumaing ang lalaki at napaatras. Lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 3 segundo. Nagsigawan sa gulat ang mga pasahero sa paligid. Waa! Ano yon? Namutla ang mukha ni Rico. Sino yang babaeng yan? Nakumpirma ni Mang Lito ang kanyang hinala. Sabi ko na nga ba, Special Forces to. Muling kinuha ni Isabela ang kanyang bag at tahimik na nagsalita. Tumabi kayo! Hindi ko na uulitin. Malamig ang kanyang boses, ngunit may bigat at autoridad ito. Nagkatinginan ang natitirang mga lalaki at nag-atubili, sabay-sabay na sumugod ang natitirang 4 na lalaki. Sugurin niyo na! Itinapon ni Isabela ang kanyang bag sa gilid at ibinaba ang kanyang postura. Nang sumuntok ang unang lalaki, yumuko siya para umiwas at pinatid ito. Nawalan ng balanse ang lalaki at bumagsak. Sinubukan siyang hawakan ng pangalawang lalaki mula sa likod. Hindi man lang lumingon si Isabela at siniko ang kanyang sikmura. Urgh! Dumaing ang lalaki at napaluhod. Sabay na sumugod ang pangatlo at pang-4 na lalaki mula sa magkabilang gilid. Hinila ni Isabela ang braso ng lalaki sa kanan at itinulak ito patungo sa lalaki sa kaliwa. Nagkabanggaan ang dalawa at nawalan ng balanse. Aray! Nagsigawan sa gulat ang mga pasahero. Diyos ko, sino yang babae? Parang action movie. Kinuyom ni Mang Lito ang kanyang kamao at sumigaw. Galing mo, Ineng! Tinakpan ni Lola Flora ang kanyang bibig. Naku! Nakakatakot! Pero ang galing! Umatras si Rico. Namumutla. Sino ba talaga yang babaeng yan? Nanginginig na sinabi ng isang kasama. Bossing, hindi biro yang babaeng yan. Tumakas na tayo. Tumahimik ka! Sigaw ni Rico, ngunit nanginginig din ang kanyang boses. Dahan-dahang tumayo si Isabela at tiningnan si Rico. Tapos na ba? Kalmado pa rin ang kanyang boses, ngunit matalim ang kanyang tingin. Umatras si Rico ng isang hakbang. Sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Isabela. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad pasulong. Tumabi si Rico. Mabilis ding tumabi ang mga kasama niya. Akmang lalampasan na sila ni Isabela nang may kinuha si Rico mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na patalim. Isang balisong. Babae! Huminto ka! Itinaas niya ang patalim na may nanginginig na kamay. Nagsigawan ang mga pasahero. Waa! May kutsilyo! Sumigaw si Mang Lito. Gago, ibaba mo yang patalim. Huminto si Isabela at tiningnan si Rico. Payapa pa rin ang kanyang ekspresyon. Ibaba mo ang patalim. Tumahimik ka. Dahil sa'yo. Nagkaganito ako. Iwinasiwas ni Rico ang patalim at lumapit. Sa sandaling iyon, kumilos ang kamay ni Isabela na parang kidlat. Tumpak niyang sinunggaban ang pulso ni Rico, pinilipit ito, at sabay na inagaw ang patalim gamit ang kabilang kamay. Sumigaw si Rico at napaluhod. Itinapon ni Isabela ang patalim sa sahig at pinilipit ang braso ni Rico sa kanyang likuran. Huwag kang gagalaw. Utos ang tono ng kanyang boses. Ipinatong ni Rico ang kanyang mukha sa sahig at dumaing. Aray! Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis ng airport, PNP, AVS Group. Tumigil kayong lahat. Anong nangyayari dito? Tinutukan niya ako ng patalim. Isang pulis ang tumingin sa patalim sa sahig at nagtanong. Sino ang nagsimula? Lumapit si Mang Lito. Officer, nakita ko po lahat.
Itong mga sigang to ang unang pumalibot at nagbanta sa babaeng ito. Sumabat din si Lola Flora. Tama po, sila po ang nagsimula. Nagdepensa lang po ang babaeng ito. Isa-isang nagsalita ang mga ibang pasahero. Nakita ko rin po. Sila ang unang umatake. Tama po. Self-defense lang po ang ginawa niya. Tiningnan ng pulis si Rico at ang kanyang mga kasama. Magpakita kayo ng ID. Nakayuko lang si Rico at hindi sumagot. Nagtanong ang pulis kay Isabela. May sugat po ba kayo? Wala po. Okay lang po ako. Kalmadong sumagot si Isabela. Pinagmasdan siya ng isang pulis at nagtanong. May training po ba kayo sa martial arts? Hindi po ordinaryo ang mga galaw nyo. Sandaling natahimik si Isabela at mahinang sumagot. Dati po akong nasa militar, tumango ang pulis. Kaya pala, naiintindihan ko na. Dadalhin namin sila sa istasyon. Magpa-file po ba kayo ng reklamo? Umiling si Isabela. Hindi na po. Aalis na po ako. Ngunit dahil sa pagbabanta gamit ang patalim, kailangan silang imbestigahan. Sinimulang dalhin ng mga pulis si Rico at ang kanyang mga kasama. Muling lumingon si Rico kay Isabela at bumulong. Sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Isabela at isinukbit ang kanyang bag at nagtungo sa exit. Sumunod sa kanya sina Mang Lito at Lola Flora. Ineng, okay ka lang? Opo, okay lang po ako. Pasensya na po sa abala. Tiningnan siya ni Mang Lito at sinabi, Ineng, galing ka sa Scout Rangers, di ba? Huminto si Isabela at bahagyang ngumiti at sumagot. Dati pa po yun. Ngayon, ordinaryong empleyado na lang po ako. Paglabas ng airport, isang mainit na hangin mula sa Palawan ang sumalubong sa kanila. Huminto si Isabela at tumingala sa langit. Payapa ang asul na kalangitan. Lumapit si Mang Lito. Ineng, magtataksi ka? Opo. Ganoon na nga po. Ngumiti si Isabela. Mahigpit na hinawakan ni Lola Flora ang kanyang kamay. Ineng, maraming salamat talaga. Dahil sa'yo, ligtas kami. Wala po yun, Lola. Ako pa nga po ang nakaabala sa inyo. Namumula ang mga mata ng matanda. Hindi, dahil sa mga taong tulad mo. May pag-asa pa rin ang mundo. Niyakap ni Isabela ang matanda. Kayo rin po, Lola. Mag-ingat po kayo. Nagtanong si Mang Lito. Ineng, totoo bang galing ka sa Scout Rangers? Nag-atubili si Isabela at tumango. Opo, pero ngayon ordinaryong tao na lang po ako. Ordinaryo? Ordinaryo ba ang mga galaw mo kanina? Natatawang sabi ni Mang Lito. Nasa militar din ako dati. Air Force mechanic. Marami akong nakitang mga taga-special forces. Kaya alam kong hindi ka ordinaryo. Ngumiti si Isabela. Ang talas po pala ng mata nyo. Pero bakit po kayo umalis sa serbisyo? Ganoon po kagaling. Sa tanong ni Mang Lito, natahimik si Isabela. Hinawakan niya ang peklat sa kanyang pulso at mahinang nagsabi. May personal po akong dahilan. Gusto ko na pong mamuhay ng tahimik ngayon. Hindi na nagtanong pa si Mang Lito. Sige, Ineng, sana nga ay mamuhay ka ng tahimik. Pero kung may mangyari ulit na ganito, kikilos ka pa rin. 'Di ba? Tumingin si Isabela sa malayo at sumagot. Hindi ko po alam. Siguro, kusa na lang pong kikilos ang katawan ko. Habang naglalakad sila papunta sa sakayan ng taxi, may tumakbo mula sa likuran. Ma'am! Paglingon nila, si Jasmine, ang flight attendant. Humihingal siyang tumigil sa harap ni Isabela. Ma'am, buti na abutan ko kayo. Anong problema? Inilabas ni Jasmine ang isang business card. Ito po ang contact number ko. Pwede po ba kayong tawagan sa susunod? Gusto ko po talagang magpasalamat ng maayos. Tinanggap ni Isabela ang card. Okay lang. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi po iyon ordinaryo. Nanginginig ang boses ni Jasmine. Sa eroplano, sa ganoong kadelikadong sitwasyon, walang sinumang tumulong. Kayo lang po ang tumulong sa akin. Tapos na ang lahat. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Pinunasan ni Jasmine ang kanyang luha at yumuko. Maraming salamat po. Tatawagan ko po kayo. Isinilid ni Isabela ang card sa kanyang bulsa at ngumiti. Nang umalis si Jasmine, pumara ng taxi si Isabela.
Kumaway sina Mang Lito at Lola Flora. Ineng, mag-ingat ka. Kayo rin po. Mag-ingat. Nang umandar ang taxi, tumingin si Isabela sa bintana at bumuntong hininga. Kumislap sa sikat ng araw ang metal na pulseras sa kanyang pulso. Bakit naging ganito ang araw na to? Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag at tiningnan ang mga mensahe. Isang mensahe mula sa kanyang kumpanya. Miss Isabela Reyes, paki-confirm po ang schedule ng pagbisita sa branch sa Palawan. Bumuntong hininga siya at nag-reply. Okay, confirmed. Nagtanong ang taxi driver habang tinitingnan siya sa salamin. Ma'am, saan po tayo? Sa may city proper lang po. Sige po. Ma'am, tumatakbo ang taxi sa kahabaan ng baybayin. Tinitingnan ni Isabela ang asul na dagat at napaisip. Gusto kong mamuhay ng normal. Pero bakit laging may nangyayaring ganito? Muli niyang hinawakan ang peklat sa kanyang pulso. Ang peklat na iyon ay nakuha niya 5 taon na ang nakalipas sa kanyang huling misyon. Nang maalala niya iyon, nanikip ang kanyang dibdib. Kailangan ko nang kalimutan yon. Binuksan ng driver ang radyo. Isang balita ang narinig. Isang insidente ang naganap sa Puerto Princesa International Airport kung saan isang grupo ng mga siga-siga ang tinangkang saktan ang isang sibilyan ngunit napigilan ng isang babae. Ayon sa mga nakasaksi, ang babae ay pinaniniwala ang dating miyembro ng Special Forces. Nagulat ang driver. Wow! Ngayon lang to nangyari. Ang galing naman. Hindi umimik si Isabela at nakatingin lang sa labas. Isang komplikadong ekspresyon ang mababakas sa kanyang mukha. Kakalat na naman to. Patuloy na tumakbo ang taxi. At ang asul na langit ng Palawan ay payapa pa rin. Huminto ang taxi sa harap ng hotel. Nagbayad si Isabela at bumaba. Pagpasok sa lobby, isang receptionist ang bumati sa kanya ng may ngiti. Welcome po. May reservation po ba kayo? Opo, sa pangalan ni Isabela Reyes. Pagkatapos mag-check-in, umakyat si Isabela sa kanyang kwarto, ibinaba ang bag at umupo sa kama. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang boss niya. Hello, sir. Isabel, nakarating ka na ba? Teka, napanood mo ba yung balita? Po? Anong balita? Kinabahan si Isabela. Yung babaeng nakipaglaban sa mga siga sa airport ng Palawan. Hindi kaya ikaw yun? Sabi ng mga witness, mga 30s daw yung babae. At dating taga-special forces. Sandaling natahimik si Isabela. Sir, ikaw nga. Grabe. Bakit mo naman tinago yung ganong background? May personal po akong dahilan. Gusto ko po sanang mamuhay ng tahimik. Bumaba ang tono ng boses ni Isabela. Sandaling natahimik ang boss niya at nagsalita. Sige, hindi ko ipagsasabi. Pero, Isabel, ang galing mo. Pinag-uusapan ka na rito sa opisina. Sir, pakiusap po, itago niyo na lang po. Sige na, galingan mo sa meeting bukas at mag-ingat ka. Nang matapos ang tawag, bumuntong hininga si Isabela at humiga sa kama. Malalaman na ng lahat sa opisina. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga nangyari. Ang mukha ni Rico, ang luha ng flight attendant, ang paghanga ni Mang Lito. Gusto ko lang namang mamuhay ng normal. Muling tumunog ang cellphone, hindi kilalang numero. Hello? Miss Isabela Reyes? Taga Puerto Princesa City Police Office po ito. Tumatawag po kami tungkol sa insidente sa airport kanina. Umupo si Isabela. Opo. Ano po yon? Sinabi niyo po kanina na hindi na kayo magrereklamo pero sinampahan po sila ng kasong physical assault. Nagbigay po ng testimonya ang ibang mga pasahero. Ah, ganoon po ba? At kung okay lang po sa inyo, pwede po ba kayong dumaan sa istasyon bukas ng 10:00 ng umaga? Sandaling nag-isip si Isabela at sumagot. Sige po. Salamat po. Ite-text po namin ang address. Nang matapos ang tawag, tumingin si Isabela sa labas. Kumikinang ang mga bituin sa kalangitan ng Palawan. Naligo siya at humiga. 5 taon na ang nakalipas nang umalis siya sa serbisyo, may ipinangako siya sa sarili. Hindi na siya lalaban. Mamumuhay siya ng normal. Ngunit ngayon, ang pangakong iyon ay muling nasira. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang nakatulog.
Kinabukasan, maagang nagising si Isabela. Habang kumakain sa restaurant ng hotel, narinig niya ang usapan sa kabilang mesa. Nakita mo ba yung nangyari sa airport kahapon? Isang babae daw, tinalo ang 6 na siga ng mag-isa. Grabe, parang action movie talaga. Yumuko si Isabela at tahimik na tinapos ang kanyang pagkain. 9:30, sumakay siya ng taxi papunta sa istasyon ng pulis. Pagdating doon, isang investigador ang sumalubong sa kanya. Kayo po si Miss Isabela Reyes? Ako po si Detective Ramos. Opo. Magandang umaga po. Pumasok sila sa interrogation room. Sinabi ni Detective Ramos, ang galing niyo po kahapon. Tiningnan namin ang CCTV. Hindi po ordinaryo ang mga galaw niyo. Ano po ang military background niyo? Nag-atubili si Isabela at sumagot. Nasa Scout Rangers po ako dati. Nag-retire po ako 5 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Detective Ramos. Scout Rangers? Wow! Ang galing niyo po. Tumagal ng 30 minuto ang pagkuha ng testimonya. Kalmadong ikinuwento ni Isabela ang nangyari. Inayos ni Detective Ramos ang mga papeles at sinabi, sapat na po ito. Salamat po sa kooperasyon. Ang mga lalaking iyon ay makukulong dahil sa assault at grave threats. Tumango si Isabela at tumayo. Paglabas ng istasyon, bumuntong hininga siya. Sana. Tapos na talaga. Ngunit may isang grupo ng mga tao ang nag-aabang sa labas. Ayan na siya. Kayo po si Miss Isabela Reyes? Mga reporter pala. Nagsimulang mag-flash ang mga kamera. Pwede po ba kayong ma-interview? Totoo po bang galing kayo sa Scout Rangers? Nataranta si Isabela at napaatras. Pasensya na po, pero hindi po ako magpapa-interview. Mabilis siyang tumalikod at pumasok muli sa istasyon. Nagulat si Detective Ramos. Anong nangyari? May mga reporter po sa labas. Nagpakita ng pagkakonsensya si Detective Ramos. Ay, pasensya na po. May nakapag-leak siguro. Sa likod na lang po kayo dumaan. Lumabas si Isabela sa likod na pinto. Habang nasa taxi pabalik sa hotel, bumuntong hininga siya. Tapos na ba ang normal na buhay? Ngunit hindi niya alam na ang insidenteng ito ay lubusang magpapabago sa kanyang buhay. Pagbalik sa hotel, isinara ni Isabela ang pinto at napaupo sa kama. Walang tigil ang pagtunog ng kanyang cellphone. Mga katrabaho, kaibigan, at kahit mga taong matagal nang hindi niya nakakausap. Inilagay niya sa silent mode ang cellphone at tumingin sa labas. Dapat inasahan ko na to. Isang text message ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Major Reyes, matagal na tayong hindi nagkita. Si David ito. Nanginginig ang kamay ni Isabela. David. Ang kanyang tauhan sa huling misyon, 5 taon na ang nakalipas. Nag-atubili siya at tumawag. Hello? Major. Ang tagal na po. Buti na lang. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. David, kamusta ka na? Okay naman po ako. Major, nagulat po ako sa balita. Kung may oras po kayo, pwede po ba tayong magkita? Nandito po ako sa Palawan ngayon. Sandaling nag-isip si Isabela. Sige, saan? Sa cafe po malapit sa hotel nyo. Okay lang po ba? 30 minuto mula ngayon. Sige. Pagkatapos ng 30 minuto, nakaupo na si Isabela sa isang tahimik na cafe. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuit. Major. Ngumiti si David at lumapit. Umupo sila at umorder ng kape. Major, ang tagal na po talaga. Inilabas ni David ang isang business card. Nasa National Intelligence Coordinating Agency na po ako ngayon. Tinaasa ni Isabela ng kilay ang card. Nika? Magaling! Dahil po sa inyo, Major. Pero ang totoo, kaya po ako tumawag ay dahil sa ibang dahilan. Lumingalinga si David at ibinaba ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Isabela ng diretsyo. Yung grupo po na pinabagsak nyo, yung si Rico Santos. Hindi po siya simpleng siga-siga lang. Anong ibig mong sabihin? Konektado po siya sa isang international drug syndicate. 6 na buwan na po naming sinusubaybayan ang grupo na yon, at kayo po ang nakabangga sa kanila. Tumigas ang ekspresyon ni Isabela. Ano?
Ngumiti si David. Dahil po sa inyo, nahuli namin sila ng sabay-sabay. Maraming salamat po. Pero Major, may isa po akong pakiusap. Ano yun? Kung may matanggap po kayong anumang kahina-hinalang tawag tungkol sa kasong ito, ipaalam niyo po agad sa akin. Posibleng gumanti ang mga kasama nila. Nanliit ang mga mata ni Isabela. Ganti? Opo. May ilan na pong nag-apply ng piyansa. Kailangan niyo pong mag-ingat. Inilabas ni David ang isa pang card. Ito po ang personal number ko. 24-7. Kahit anong oras po, tawagan niyo ako. Tinanggap ni Isabela ang card at nagtanong, David, maging tapat ka. Nasa panganib ba ako? Nag-atubili si David at sumagot, may posibilidad po. Pero kayo si Major Reyes. Nag-aalala lang po ako dahil mag-isa kayo. Ngumiti si Isabela. Salamat David, mag-iingat ako. Nag-usap pa sila sandali bago maghiwalay. Pabalik sa hotel, napaisip si Isabela. International Drug Syndicate? Nagmasid siya sa paligid. Bumalik ang pamilyar na pakiramdam. Ang tensyon tuwing nasa misyon, pagdating sa harap ng hotel, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Kayo po si Miss Isabela Reyes? Mabilis na lumingon si Isabela, handa sa anumang mangyayari. Sino ka? Itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay. Pasensya na po kung nagulat ko kayo. Ako po si Mike, isang reporter. Pwede po ba kayong ma-interview sandali? Mariing sinabi ni Isabela. Hindi. Mabilis siyang pumasok sa hotel. Pagbalik sa kwarto, binuksan ni Isabela ang kanyang bag. Sa loob, may isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang manipis na metal na pulseras, isang maliit na kutsilyo at isang lumang badge. Ang badge ng Scout Rangers. Hinawakan ni Isabela ang badge at tumingin sa labas. Ang gabi sa Palawan ay tahimik. Ngunit sa loob niya ay may nag-aalborotong damdamin. Tumunog ang kanyang cellphone, hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Hello? Isang mababa at nagbabantang boses ang narinig niya. Isabela Reyes. Natatandaan mo pa ba ang ginawa mo sa bossing namin? Naging malamig ang mga mata ni Isabela. Sino to? Malalaman mo rin. Mag-ingat ka. Maliit lang ang Palawan. Naputol ang tawag. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang cellphone at muling tiningnan ang badge. Tapos na ang normal na buhay. Kinuha niya ang metal na pulseras mula sa bag at isinuot sa kanyang pulso. Isinilid ni Isabela ang badge sa kahon at hinigpitan ang pagkakatali ng metal na pulseras sa kanyang pulso. 5 taon na rin, mula nang huli niyang naramdaman, ang bigat nito. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si David. David, ako to. Kakatanggap ko lang ng threat call. Sa kabilang linya, naging tensyonado ang boses ni David. Major, nasaan po kayo ngayon? Sa kwarto ng hotel. Huwag po kayong lalabas. Papunta na po ako dyan. Pagkatapos ng 20 minuto, may kumatok. Binuksan ni Isabela ang pinto. Pumasok si David, kasama ang 2 lalaki. Mga team members ko po sila, seryosong sinabi ni David. Major, mas malala po ang sitwasyon kaysa sa inaakala natin. Ang mismong big boss ng sindikato ang nag-utos na puntiryahin kayo. Ako? Opo. Galing sa loob ang utos. Nag-cruise ng braso si Isabela at tumingin sa labas. Kaya pala kayo nandito. Mas maganda po kung lilipat tayo sa isang safe house. Umiling si Isabela. Hindi. Dito lang ako. Major, delikado po. David, kailan mo ako nakitang tumakbo? Bumuntong hininga si David. Sabi ko na nga ba? Major, kung ganoon po, babantayan namin ang paligid. Lumabas ang 2 team members at nagbantay sa pasilyo. Inilabas ni David ang kanyang laptop at tiningnan ang CCTV ng hotel. Major, nahack ko na po ang CCTV. Lumipas ang oras. 10:00, 11:00, 12:00 ng gabi. Humikab si David at nagsalita. Mukhang hindi na po sila darating ngayon. Sa sandaling iyon, may lumitaw sa screen ng laptop. 3 itim na SUV ang pumasok sa parking lot. Major, tingnan niyo po to. Bumaba ang mga lalaki mula sa mga sasakyan, 10 lalaki lahat. Nagbago ang tingin ni Isabela.
Sa wakas, dumating na sila. Kinuha ni David ang kanyang radyo. May sitwasyon. 10 lalaki. Papasok mula sa parking. Kinuha ni Isabela ang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bag. David, dito ka lang. Major, lalabas po kayo mag-isa? Oo. Ito ang pinakamagaling kong gawin. Binuksan ni Isabela ang pinto at lumabas sa pasilyo. Harangan niyo ang elevator. Kung dumaan sila sa hagdan, ako ang bahala. Opo, Major. Nagtungo si Isabela sa fire exit. Nagsimula siyang makarinig ng mga yabag. Maraming tao ang paakyat sa hagdan. Huminga ng malalim si Isabela. 5 taon na rin mula nang maramdaman niya ang tensyon ng labanan. Ngunit hindi siya natatakot. Unang umakyat ang isang lalaki at nakita siya. Ayun siya. Itinaas ng lalaki ang isang tubo. Hindi kumibo si Isabela at tiningnan siya. Huling pagkakataon. Umuwi na kayo. Ngumisi ang lalaki. Nakakatawa. Isang babae lang. Anong magagawa mo? Bahagyang ngumiti si Isabela. Magsisisi ka. Iwinasiwas ng lalaki ang tubo at sumugod. Yumuko si Isabela para umiwas at pinatid siya. Aray! Gumulong pababa ng hagdan ang lalaki. Sabay na umakyat ang pangalawa at pangatlong lalaki. Inilabas ni Isabela ang metal na pulseras at ipinulupot sa pulso ng isa. Hinila niya ito ng malakas at itinulak patungo sa isa pa. Arg! Nagkabanggaan ang dalawa. Mabilis na sinuntok ni Isabela ang batok ng isa at pinatulog ito. Sumuntok ang pang-apat na lalaki, ngunit hinawakan niya ang braso nito, pinilipit at sinikmuraan. Urg! Dumaing ang lalaki at bumagsak. Ang natitirang mga lalaki ay nakatingin mula sa ibaba. Bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Umatras ang isa at bumulong. Halimaw yata ang babaeng yan. Tiningnan sila ni Isabela mula sa itaas at malamig na nagsalita. Sino ang susunod? Natahimik ang hagdanan. Walang nangahas na umakyat. Narinig ang boses ni David sa radyo. Major, umaatras na po ang mga natira. Bumuntong hininga si Isabela at muling isinuot ang pulseras. Tiningnan niya ang mga lalaking nakahandusay at bumulong. Ang Scout Rangers ay hindi kailanman umaatras. Sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ang narinig mula sa unang palapag. Waa! Sigaw ng kanyang mga tauhan. Tumigas ang mukha ni Isabela. David, i-check mo ang sitwasyon sa baba. Narinig ang nagmamadaling boses ni David sa radyo. Major, napabagsak po nila ang team. Paakyat na po sila gamit ang elevator. Mabilis na tumakbo si Isabela pabalik sa pasilyo. Ang ilaw ng elevator ay paakyat. 5th floor, 6th floor, 7th floor. Tumayo siya sa harap ng elevator. Kailangan ko nang tapusin to. Ding-dong. Bumukas ang pinto ng elevator. Nang tuluyang bumukas ang pinto, 5 lalaki ang nasa loob. Isa sa kanila ang ngumisi nang makita si Isabela. Sa wakas, nagkita na rin tayo, Isabela Reyes. Isang malaking lalaki na may peklat. Dahil sa'yo, nakulong ang bossing namin. Walang nagbago sa ekspresyon ni Isabela. Kasalanan niyo yan. Kinuyom ng lalaki ang kamao. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ipapakita ko sa'yo kung anong mangyayari sa'yo ngayon. Sabay-sabay na lumabas ang 5. Pinalibutan nila si Isabela, makitid ang pasilyo, walang matatakasan. Dahan-dahang tinanggal ni Isabela ang metal na pulseras. Huling babala, umuwi na kayo para hindi masaktan. Humalakhak ang malaking lalaki. Nakakatawa. 5 kami. Anong magagawa mo? Bumuntong hininga si Isabela. Kung ganoon, wala akong magagawa. Unang sumugod ang isang lalaki. Ipinulupot ni Isabela ang pulsera sa kanyang pulso, hinila siya at tinuhod sa tiyan. Dumaing ang lalaki at bumagsak. Sabay na sumugod ang pangalawa at pangatlo mula sa magkabilang gilid. Sinalo niya ang suntok ng isa, pinilipit ito at iniwasan ang sipa ng isa pa. Mabilis niyang pinag-umpog ang ulo ng dalawa. Napaatras ang dalawa. Sinubukan siyang sakalin ng pang-apat mula sa likod. Siniko niya ang tagiliran nito. Yumuko at ibinalibag sa sahig. Malakas na bumagsak ang lalaki.
Ang malaking lalaki na lang ang natira. Inilabas niya ang isang kutsilyo, hindi na to biro. Dahan-dahan siyang lumapit. Isinuot muli ni Isabela ang pulseras. Kutsilyo pa. Handa ka na pala. Iwinasiwas ng lalaki ang kutsilyo at sumugod. Umiwas si Isabela at tumpak na pinalo ang kanyang pulso. Nahulog ang kutsilyo. Aray, kamay ko. Pinatid niya ang lalaki at pinilipit ang braso sa likuran. Huwag kang gagalaw. Malamig at mariin ang kanyang boses. Ipinatong ng lalaki ang kanyang mukha sa sahig at dumaing. Aray! Tumakbo si David mula sa kwarto. Major! Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga nakahandusay na lalaki. Diyos ko! Tumayo si Isabela humihingal. Tawagin mo ang pulis. Ipakulong mo silang lahat. Nagmamadaling tumawag si David. Opo, Major. Pagkatapos ng 10 minuto, dumating ang mga pulis. Humanga si Detective Ramos. Miss Reyes, ang galing niyo po talaga. 5, mag-isa. Ngumiti si Isabela. Wala po yon. Sinunod ko lang po ang training. Inaresto ni Detective Ramos ang mga lalaki. Lahat sila ay makukulong dahil sa grave threats at assault. Ligtas na po kayo. Tumango si Isabela. Nang umalis ang mga pulis, lumapit si David. Major, okay lang po kayo? Oo, ang mga team mo. Nakatulog lang po sila sa baba. Walang malubhang sugat. Nakahinga ng maluwag si Isabela. Mabuti naman. Seryosong sinabi ni David. Major, ngayon ko napatunayan. Nasa serbisyo pa rin po ang puso nyo. Bakit po kayo umalis? Tumingin si Isabela sa labas. May personal na dahilan, pero ngayon gusto ko nang mamuhay ng normal. Normal po? Normal po ba ang nangyari ngayon? Ngumiti si David. Napangiti rin si Isabela. Oo nga, gusto kong maging normal, pero laging may nangyayari. Inilabas muli ni David ang kanyang card. Major, tawagan niyo lang po ako. Darating po ako agad. Salamat, David. Tinanggap ni Isabela ang card at ngumiti. Nang umalis si David, bumalik si Isabela sa kwarto. Umupo siya sa kama at tiningnan ang pulseras. Napakahaba ng araw na ito. Hindi niya inakalang lalaki nang ganito ang insidente sa eroplano. Ngunit tapos na. Tinanggal niya ang pulseras at ibinalik sa kahon. Tumingin siya sa labas at bumulong. Makakapamuhay na kaya ako ng normal? Ang gabi sa Palawan ay payapa. At kumikinang ang mga bituin. Kinabukasan, nag-check out si Isabela sa hotel. Ngumiti ang receptionist. Ma'am, naging maganda po ba ang tulog niyo? Ngumiti si Isabela. Opo. Hindi niya binanggit ang nangyari. Paglabas ng hotel, isang mainit na sikat ng araw ang sumalubong sa kanya. Tumingala siya. Tapos na talaga. May tumawag sa kanya. Isabela! Paglingon niya, sina Mang Lito at Lola Flora. Mang Lito! Lola! Malugod siyang bumati. Lumapit si Mang Lito. Ineng, napanood namin sa balita. May nangyari na naman daw kagabi. Okay na po. Naayos na po lahat. Hinawakan ni Lola Flora ang kanyang kamay. Naku! Nag-alala kami. Hindi ka ba nasaktan? Hindi po, Lola. Ayos lang po ako. Seryosong nagtanong si Mang Lito. Ineng, totoo talagang galing ka sa Scout Rangers, di ba? Kinumpirma sa balita. Nag-atubili si Isabela at tumango. Opo. 5 taon na po akong retirado. Sabi ko na nga ba, sa eroplano pa lang, iba na ang pakiramdam ko. Dahil sa mga taong tulad mo, ligtas ang bansa natin. Nahihiyang ngumiti si Isabela. Sobra naman po yan. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Pinunasan ni Lola Flora ang kanyang luha. Ineng, salamat talaga sa pagprotekta sa amin sa eroplano. Wala po yun, Lola. Nag-usap sila sandali. Inilabas ni Mang Lito ang kanyang card. Ineng, ito ang number ko. Pag bumalik ka ng Palawan, tawagan mo kami. Salamat po. Isinulat din ni Lola Flora ang kanyang numero. Ineng, heto ang sa akin. Pagdating mo sa Maynila, kumain tayo. Opo, Lola. Tatawagan ko po kayo. Nagpaalam si Isabela at sumakay ng taxi. Sa airport po.
Tumatakbo ang taxi sa baybayin. Tiningnan niya ang cellphone. Isang mensahe mula sa opisina. Isabel, salamat sa pag-asikaso sa meeting sa Palawan. Magpahinga kapag balik mo sa Maynila. Ngumiti siya at nag-reply. Salamat po, sir. Pagdating sa airport, nag-check-in si Isabela. Habang papunta sa boarding gate, dumaan siya sa isang cafe. Habang umiinom ng kape, may lumapit sa kanya. Miss Isabela! Paglingon niya, si Jasmine, ang flight attendant. Jasmine, wow, kayo nga po. Hindi ko inakalang magkikita tayo rito. Ngumiti si Jasmine. Pabalik din po ako ng Maynila. Magkasabay yata tayo. Umupo sila at nagkape. Maingat na nagtanong si Jasmine. Napanood ko po sa balita kagabi. Ang galing niyo po talaga. Napangiti si Isabela. Hindi naman. Napilitan lang. Hindi po. Ang galing niyo po talaga. Kung wala po kayo noon, ewan ko na lang po kung anong nangyari sa akin. Nanginginig ang boses ni Jasmine. Tinapik ni Isabela ang kanyang balikat. Tapos na yon, magiging ligtas ka na sa trabaho mo. Opo. Maraming salamat po. Nang oras na para sumakay, sabay silang nagpunta sa gate. Pag-akyat ni Isabela sa eroplano, kumaway si Jasmine. Ingat po sa biyahe, Miss Isabela. Ikaw din, Jasmine. Ingat sa paglipad. Umupo si Isabela sa kanyang upuan at tumingin sa labas. Dahan-dahang umangat ang eroplano. Lumiliit ang Palawan at bumungad ang asul na dagat. Tiningnan niya ang kanyang pulso. May bakas pa rin ng metal na pulseras. 5 taon. Ngayon ko lang ulit ginamit. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata. Marami siyang natutunan. Gusto niyang mamuhay ng normal, ngunit buhay pa rin ang kanyang instincts. Ang hindi pagpayag sa mali, ang pagprotekta sa mga mahihina. Ito ako. Hindi ko pwedeng itanggi. Umakyat ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana at tumama sa kanyang mukha. Ngumiti siya at bumulong. Maaaring hindi ito normal na buhay, pero ito ang buhay ko. Patuloy na lumipad ang eroplano patungong Maynila at si Isabela ay tahimik na nagpapahinga. Lumapag ang eroplano sa NAIA. Kinuha ni Isabela ang kanyang bag at bumaba. Paglabas ng airport, sumalubong ang pamilyar na hangin ng Maynila. Binuksan niya ang kanyang cellphone at umuwi. Habang nasa taxi, napaisip siya. Hindi ko inaasahan ang lahat ng to. Pagdating sa bahay, ibinaba niya ang bag at umupo sa sofa. Pagod, ngunit magaan ang pakiramdam. Nabunyag ang pagkatao niya, ngunit wala siyang pinagsisisihan. Dahil ito ako. Kinabukasan, pumasok si Isabela sa opisina. Pagpasok niya, pumalakpak ang mga katrabaho. Isabel, ang galing mo. Napanood namin sa balita. Idol, nahihiyang ngumiti si Isabela. Salamat, sinwerte lang. Lumapit ang boss niya at tinapik ang kanyang balikat. Isabel, ipinagmamalaki ka ng kumpanya. Keep up the good work. Opo, sir. Gagalingan ko po. Tanghalian, mag-isang nakaupo si Isabela sa isang cafe. Tumunog ang kanyang cellphone. Hindi kilalang numero. Hello? Major Reyes. Naaalala niyo pa po ba ako? Isang pamilyar na boses. Sino po ito? Ako po. Si Mang Lito. Nagkita po tayo sa eroplano. Malugod na sumagot si Isabela. Ay, Mang Lito. Paano niyo po nakuha ang number ko? Hiningi ko po kay Jasmine. Gusto rin daw po kayong makausap ni Lola Flora. Maya-maya, narinig ang boses ni Lola Flora. Ineng, nakauwi ka na ba? Opo, Lola. Nakauwi na po ako. Mabuti naman. Ineng, magkita tayo sa susunod ha? Opo, Lola. Nang matapos ang tawag, ngumiti si Isabela. Nakatagpo ako ng mabubuting tao. 1 linggo ang lumipas, may dumating na espesyal na package para kay Isabela, galing sa Puerto Princesa City Police Office. Pagbukas niya, may isang plaque of appreciation at isang sulat para kay Miss Isabela Reyes. Maraming salamat sa inyong tulong sa paglutas ng kasong ito. Dahil sa inyo, nabuwag namin ang local cell ng isang international drug syndicate. Hangad namin ang inyong kaligtasan. Lubos na gumagalang, Chief of Police,
Puerto Princesa City. Habang binabasa ang sulat, nakaramdam si Isabela ng kasiyahan. May kabuluhan pala ang ginawa ko. Noong gabing iyon, tinawagan ni Isabela ang isang dating kasama. Si David. David, ako to. Major, kamusta po kayo? Okay lang. Ikaw? Adinagaling Ingbapa. Kamusta po kayo? Okay lang din po. Major, naisip niyo na po bang bumalik sa serbisyo? Maingat na nagtanong si David. Natahimik si Isabela. Hindi na. Mukhang mas bagay sa akin ang normal na buhay. Pero kailangan po namin ng mga tulad nyo. Para sa bayan. Ngumiti si Isabela. David, nagawa ko na ang parte ko. Kayo naman ngayon. Sige po, Major. Bakas ang panghihinayang sa boses ni David. Pero kung kailangan niyo po ng tulong, tawagan niyo lang po ako. Salamat, David. Nang matapos ang tawag, tumingin si Isabela sa labas. Kumikinang ang mga ilaw ng Maynila. Tiningnan niya ang kanyang pulso. Nandoon pa rin ang peklat, ngunit ngayon, ipinagmamalaki na niya ito. Ito ang nakaraan ko. Ang kwento ko. Kinabukasan, isang normal na araw sa opisina. May meeting, may reports, may lunch, kasama ang mga katrabaho. Pauwi, sa loob ng MRT, isang babae ang binabastos ng isang lasing. Hi miss, huwag ka nang mag-inarte. Ano ba? Bitiwan mo ako. Walang pumapansin sa paligid. Nag-atubili si Isabela at lumapit. Kuya, tama na yan. Tiningnan siya ng lasing. Sino ka naman? Kalmadong tiningnan siya ni Isabela. Kung titigil ka ngayon, hindi na natin to palalakihin. Mababa ang kanyang boses, ngunit may bigat. Natigilan ang lasing nang makita ang kanyang mga mata. Tse! Buisit! Bumulong ito at lumipat ng bagon. Yumuko ang babae kay Isabela. Maraming salamat po, anandadain si Isabela. Walang anuman. Mag-ingat ka. Ngumiti si Isabela at bumalik sa kanyang pwesto. Pagdating sa bahay, habang nakahiga, tumingin si Isabela sa kisame. Akala ko normal na buhay, pero ganito pala talaga ako. Ngumiti siya at bumulong. Ang tunay na lakas ay hindi para manalo, kundi para magprotekta. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata. Isang normal na araw ang naghihintay bukas, ngunit alam niya na kapag may nangangailangan, kikilos siya ulit, at iyon ang kanyang tunay na pagkatao. Lumalim ang gabi sa Maynila, at mahimbing na natulog si Isabela. Isang buwan ang lumipas. Normal na ang buhay ni Isabela sa opisina. Ang insidente sa Palawan ay unti-unti nang nakakalimutan ng mga tao. Isang Sabado ng hapon, nakaupo si Isabela sa isang cafe, nagbabasa. May tumayo sa harap niya. Kayo po si Miss Isabela, di ba? Pag-angat niya ng tingin. Isang babae. Opo, bakit? Ako po yung tinulungan niyo sa MRT isang buwan na ang nakalipas. Maraming salamat po talaga. Ngumiti si Isabela. Wala yun. Ginawa ko lang ang tama. Hindi po, dahil po sa inyo, naisip ko na gusto ko ring maging isang taong nakakatulong sa iba. Kaya ngayon po, mas pinagbubuti ko ang trabaho ko bilang social worker. Tumango si Isabela. Magandang hangarin yan. Pauwi. Naisip ni Isabela. Ang maliit kong ginawa, naging malaking inspirasyon pala sa iba. Noong gabing iyon, binuksan niya ulit ang kahon. Nandoon ang badge ng Scout Rangers. Hinawakan niya ito at tumingin sa labas. Hindi na ako major, pero ang diwa nito ay buhay pa rin sa akin. Ibinalik niya ang badge sa kahon at itinago sa ilalim ng drawer. Kapag kailangan, pwede kong kunin anumang oras. Kinabukasan, pumasok siya gaya ng dati. Sa harap ng opisina, isang matandang nagtitinda ng dyaryo ang muntik ng matumba, ngunit mabilis niya itong nasalo. Lola, okay lang po kayo? Naku, salamat. Ineng. Sa loob ng elevator, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Isang ordinaryong empleyado, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay pa ring katatagan. Ito ako. Simple, pero malakas. Pagpasok sa opisina, bumati ang mga katrabaho. Isabel, good morning, good morning. Umupo si Isabela
at binuksan ang computer. Isang normal na araw na naman ang nagsimula, ngunit alam niya na kapag may nangangailangan ng tulong, kikilos siya ulit. At iyon ang tunay na buhay ni Isabela Reyes, isang dating scout ranger. Pumasok ang mainit na sikat ng araw, hudyat ng isang bagong umaga. Noong gabing iyon, naglalakad si Isabela sa may baywalk. Isang malamig na hangin ang umihip at payapa ang alon. Umupo siya sa isang bench at tumingala sa langit. Maganda ang paglubog ng araw. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Mang Lito. "Hello, Mang Lito? Ineng, kamusta ka na?" "Okay lang po. Kayo po?" Sabi ni Lola Flora. Aakyat daw siya ng Maynila sa susunod na buwan. "Magkita-kita tayo, ha?" "Opo, Mang Lito." Nang matapos ang tawag, muli niyang pinagmasdan ang paglubog ng araw, ang mga taong nakilala niya sa Palawan. Mainit ang pakiramdam ng kanilang ugnayan. "Nakatagpo ako ng mabubuting tao." Hinaplos ni Isabela ang kanyang pulso. Nandoon pa rin ang peklat, ngunit ngayon, ipinagmamalaki na niya ito. Ang peklat na ito ay patunay na may pinrotektahan ako. Tumingin siya sa dagat at bumulong. Ang tunay na lakas ay hindi para manalo, kundi para magprotekta. Iyon ang mga salitang ipinangako niya sa sarili 5 taon na ang nakalipas. At hanggang ngayon, iyon pa rin ang kanyang paniniwala. Tumayo si Isabela at dahan-dahang umuwi. Isang normal na araw ang naghihintay bukas, ngunit hindi na siya natatakot dahil alam na niya kung sino siya at kung ano ang dapat niyang gawin. Lumalim ang gabi sa Maynila at isa-isang umilaw ang mga poste. Naglakad si Isabela sa gitna ng mga ilaw at naisip. Sa isang lugar, may mga taong nangangailangan pa rin ng tulong. At ako, laging handang protektahan sila. Kumikinang ang mga bituin. At payapang umuwi si Isabela. Ang hustisya sa himpapawid ay tahimik na lumapag.